Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung tagasaan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho kang gising pa sa ganitong oras. Tahimik na nakikinig habang umuusad ang isang kwentong puno ng sakit, alaala at pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina. Sa isang maliit na bayan sa San Isidro de Lirio, kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit, ang mga kalsada ay madalas maputik kapag umuulan, at ang mga tao ay mabilis humusga kapag may naiibang bitbit o suot ang kapwa nila, doon lumaki si Amara Vellana. Hindi siya ipinanganak sa marangyang pamilya. Wala siyang malaking bahay, walang sariling kwarto na may aircon, walang mamahaling damit na nakasabit sa aparador. Ang meron lang siya noon ay isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, isang makinang panahi na halos kasing tanda na ng kanyang ina, at ang yakap ni Nanay Celestina, ang babaeng kahit pagod na sa maghapong pananahi ay nagagawa pa ring ngumiti kapag nakikita siyang nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw. Si Nanay Celestina ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mahusay na mananahi. Hindi siya mayaman pero kapag siya ang gumawa ng damit, pulido ang bawat tahi. Maraming mayayamang pamilya sa kalapit na bayan ang nagpapagawa sa kanya ng uniforme, bestida, kurtina at minsan ay mga bag na yari sa tela at leather scraps. Tahimik siyang babae, ngunit may dignidad. Kahit madalas siyang utusan na parang alila ng ilang kliyenteng mayayaman, hindi siya kailanman sumagot ng pabalang. Paulit-ulit na bulong ni Mang Elpidio, malapit na tayo sa ospital. Pero may mga pagkakataong kahit gaano kabilis tumakbo ang tao, nauuna pa rin ng tadhana. Hindi na umabot ng buhay si Nanay Celestina sa doktor. Sa maliit na waiting area ng ospital, nakaupo si Amara. Basang-basa, nanginginig, at parang hindi marinig ang mga tao sa paligid. Nakatitig lang siya sa sahig habang hawak ang lumang bag ng ima. Iyon ang tanging nadampot niya bago sila umalis ng bahay. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa gitna ng takot, iyon ang bagay na pinakaamoy Nanay Celestina. Nilapitan siya ni Isabel, namumugto rin ang mata. "Amara," mahina nitong sabi, "nandito lang ako." Hindi sumagot si Amara. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang bag, para bang kapag binitawan niya iyon, tuluyan na ring mawawala ang ina niya. Si Mang Elpidio naman ay tahimik na tumabi sa kanya. Matagal itong hindi nagsalita. Maya-maya, marahan nitong sinabi, "Ang nanay mo, isa sa pinakamatibay na babaeng nakilala ko. Hindi kanya iniwan na walang laban." Doon napaiyak ng todo si Amara. Hindi iyak na may ingay, kundi iyak na parang gumuho ang buong mundo sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng libing ni Celestina, nagsimulang mabuhay si Amara sa paraang hindi na pangbata. Umaga pa lang, nagtitinda na siya ng kakanin sa palengke kasama si Isabel. Tanghali, tumatanggap siya ng labada. Gabi, tinatapos niya ang mga tahiing iniwan ng ina. Hindi niya kayang bitawan ng pag-aaral dahil yon ang huling habilin sa kanya ni Celestina. Minsan inaabutan siya ni Isabel na nakatulog sa tabi ng makinang panahi, may karayom pa sa kamay. "Baliw ka talaga," sabi ni Isabel isang madaling araw habang inaayos ang kumot sa balikat niya. "Pwede ka namang magpahinga." Dahan-dahang iminulat ni Amara ang mata. "May deadline ako kay Aling Becca." "Aling Becca na binabarat ka?" "Kailangan ko ng pambayad sa kuryente." Napabuntong hininga si Isabel. "Alam mo Amara, kung ako lang, sinagot ko na lahat ng matapobre sa mundong to." Ngumiting ng pagod si Amara. "Kaya nga ikaw ay si Isabel at ako ay si Amara." Sa kabilang dulo ng bayan, si Mang Elpidio naman ang dalas tumulong sa kanya. Kapag may sira ang makina, siya ang nag-aayos. Kapag may natitirang leather scraps sa sapateria, idinibigay niya kay Amara para magamit sa paggawa ng maliit na pouch o coin purse. "May kamay ka ng nanay mo,"
sabi niya minsan habang pinapanood si Amara na magtahi. Malinis, maingat, may puso. Pero hindi po ako kasing galing niya. Hindi pa, pero magiging mas magaling ka balang araw. Ang mga salitang iyon ang naging maliit na ilaw ni Amara sa mahahabang taon ng pagod. Dumating ang panahon na nakapagtapos siya ng vocational course sa dressmaking at basic business management. Hindi iyon ang granding diploma mula sa malaking universidad, ngunit para kay Amara, sapat na iyon para patunayang hindi na sayang ang sakripisyo ni Nanay Celestina. Sa araw ng graduation niya, wala siyang magulang na nakaabang sa labas ng auditorium. Ang nandoon lang ay si Isabel na may dalang 3 pirasong turon at si Mang Elpidio na nakasuot ng luma ngunit plantsadong polo. "Congratulations anak!" sabi ni Mang Elpidio habang iniabot ang maliit na bouquet na gawa sa ritaso ng tela. Napaiyak nang tanggapin iyon. "Salamat po." Tumawa si Isabel kahit naiiyak din. "Ayan na naman tayo, iiyak na naman. Picture muna bago matunaw ang maskara mo." Sa simpleng araw na iyon, akala ni Amara, sapat na ang ganitong buhay. Tahimik, mahirap, pero marangal. Hindi niya hinahanap ang luho. Ang gusto lang niya ay makapagtayo ng maliit na patahian balang araw at ipangalan iyon kay Celestina. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay niya nang makilala niya si Ravien Laksamana. Hindi iyon nangyari sa isang marangyang lugar. Walang ilaw ng chandelier, walang mamahaling kotse, walang violin sa background. Nakilala niya si Ravien matapos isang malakas na bagyo na halos tangayin ang bubong ng kanilang maliit na bahay. Noong araw na iyon, abala si Amara sa pagsalok ng tubig ulan sa sahig. Basang-basa ang ilang tela niyang gagamitin sana sa order. Naiiyak na siya sa inis nang may kumatok. Pagbukas niya, nakita niya isang lalaking nakasuot ng simpleng puting shirt, maong at bota. May hawak itong toolbox at nakasuot ang ngiting hindi mayabang. "Pasensya ka na," sabi ng lalaki. "Ako si Ravien. Engineer ako sa relief team ng munisipyo. May nag-report na delikado raw ang bubong dito." Napatitig si Amara. Hindi niya kilala ang lalaki, pero kakaiba ang tono nito. Hindi nakakaiwa, hindi rin nang mamaliit. "Ako po ang nakatira dito, pero wala po akong pambayad ngayon." Hiniling si Ravien. "Hindi ako naniningil. Titingnan ko lang kung paano maaayos bago umulan ulit." Mula noon, ilang beses nang bumalik si Ravien. Noong una, para sa bubong. Sumunod, para sa sirang pader. Hanggang sa naging dahilan na lang ang pagdaan niya para magdala ng pandesal, gamot para kay Mang Elpidio, o pako para sa maliit na tindahan ni Isabel. "Hindi kaya nanliligaw na yan?" tukso ni Isabel isang hapon habang pinagmamasdan si Ravien na inaayos ang sirang cabinet ni Amara. "Tumigil ka nga," bulong ni Amara. "Mabait lang siya." "Mabait? Amara, walang lalaking magbabaklas ng anay sa cabinet mo ng libre kung mabait lang." Narinig iyon ni Ravien at napatawa siya. Napayuko naman si Amara sa hiya. Hindi sinabi agad ni Ravien na galing siya sa mayamang pamilyang Laksamana. Ang alam lang ni Amara, engineer siya, tahimik, at hindi marunong magmataas. Minsan, tinanong niya ito habang sabay silang naglalakad pauwi mula palengke. "Bakit parang sanay ka sa hirap pero hindi ka mukhang galing sa hirap?" Saglit na natahimik si Ravien. "Siguro dahil may mga bagay akong nakita habang lumalaki na hindi kayang itago ng magandang bahay." Hindi na nagtanong pa si Amara. Naramdaman niyang may sariling sugat din ang lalaki. Unti-unti, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi mabilis, hindi parang apoy na biglang nagliyab, mas kahawig iyon ng ilaw na dahan-dahang lumalakas sa madilim na kwarto. Natutunan ni Amara na magtiwala. Natutunan ni Ravien na maging totoo. Isang gabi, sa harap ng maliit na bahay ni Amara, habang nakaupo sila sa bangkong kahoy, sinabi ni Ravien ang katotohanan. "Amara, may dapat kang malaman tungkol sa pamilya ko." Kinabahan siya. "May asawa ka?" Napatawa si Ravien.
Wala, grabe ka naman. May anak? Wala rin. May utang. Umiling si Ravien, ngunit nawala ang ngiti niya. Ako ang anak ng pamilya Laksamana. Napakunot ang noo ni Amara. Alam niya ang pangalang iyon. May-ari ng hotels, construction firms at malalaking lupain sa probinsya. Laksamana. Yung may malaking mansyon sa Alta Vista? Oo. Matagal na hindi nakapagsalita si Amara. Pakiramdam niya biglang lumayo ang lalaki na nasa tabi niya. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong mag-iba ang tingin mo sa akin. Pero mag-iiba talaga, mahinang niyang sagot. Hindi dahil mayaman ka, kung hindi dahil hindi ko alam kung saan ako lulugar sa mundo mo. Hinawakan ni Ravien ang kamay niya. Dito, sa tabi ko, kung papayag ka. Hindi agad sumagot si Amara, ngunit sa mga mata ni Ravien, wala siyang nakitang panlilinlang. Takot? Oo. Pag-aalala? Oo. Pero hindi panluloko. Doon nagsimula ang mas mahirap na bahagi ng kanilang pagmamahalan. Nang ipakilala ni Ravien si Amara sa kanyang ina na si Doña Virelia Laksamana, agad niyang naramdaman na hindi siya tanggap. Matangkad, elegante, at malamig ang mga mata ni Doña Virelia. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa, na parabang sinusuri ang depekto ng isang murang tela. Ikaw si Amara? Tanong nito. Opo, ma'am. Ma'am? Bahagya itong ngumisi. Hindi ka talaga sanay sa ganitong bahay. Nanigas si Amara, ngunit hindi siya sumagot ng masama. Ma, please, siningit ni Ravien. Ngunit hindi tumigil si Doña Virelia. Anong trabaho ng pamilya mo? Mananahi po ang nanay ko noon. Wala na po siya. Umangat ang kilay nito. Kaya pala. Dalawang salita iyon lang, pero parang sampal sa mukha ni Amara. Nandoon din noon si Corvina Alarcon, pinsan ng mga Laksamana at matagal nang gustong ipareha kay Ravien. Maganda siya, edukada, may sariling negosyo, at alam niyang gusto siya ni Doña Virelia para sa anak nito. Ang simple mo pala, Amara, sabi ni Corvina habang nakangiti. Refreshing, parang hindi ka takot mapagkamalang kasambahay. Muling nagsalita si Ravien, mas matalim na ang boses. Corvina? Nagkibit balikat lang ito. Joke lang naman. Ngunit para kay Amara, hindi iyon biro. Simula noon, paulit-ulit niyang naramdaman na kailangan niyang patunayan ang sarili sa pamilyang hindi naman interesado kung sino siya. Sa bawat hapunan, may patutsyada. Sa bawat pagtitipon, may tinging mapanghusga. Ngunit hindi siya bumitaw. Hindi dahil desperada siya sa kayamanan ni Ravien, kundi dahil mahal niya ito at alam niyang mahal din siya nito ng totoo. Isang gabi, matapos ng isang hapunan puno ng malamig na salita mula kay Doña Virelia, hinatid siya ni Ravien pauwi. Tahimik siya sa buong biyahe. Pagdating sa harap ng bahay, sinabi ni Ravien, "Patawarin mo ako." Tumingin siya rito. Hindi ikaw ang kailangang humingi ng tawad, pero pamilya ko sila. At hindi ibig sabihin nun, ikaw ang may kasalanan. Amara, kung gusto mong umatras, pagod ako, Ravien, pero hindi ako duwag. Doon napangiti ng malungkot si Ravien. Iyan ang dahilan kung bakit mahal kita. Lumipas pa ang mga buwan at kahit tutol si Doña Virelia, ipinaglaban ni Ravien si Amara. Sa huli, napilitan ng pamilya na pumayag sa engagement party. Hindi iyon payag na may saya, kundi payag na puno ng pagpapanggap. Para kay Doña Virelia, mas mabuting kontrolin ang sitwasyon kaysa hayaan si Ravien na tuluyang lumayo. Habang naghahanda para sa party, pinakiusapan ni Ravien si Amara na isuot ang pinakamaganda niyang damit. Gumawa si Amara ng sarili niyang bestida. Simple, ngunit elegante. Kulay ivory, may maliliit na bordang hugis dahon sa laylayan. Tinulungan siya ni Isabel sa pag-ayos ng buhok, habang si Mang Elpidio naman ay nagdala ng bagong ayos na sapatos.
Parang prinsesa, sabi ni Isabel habang pinagmamasdan siya sa salamin. Prinsesang kinakabahan, sagot ni Amara. Pumasok si Mang Elpidio dalang maliit na kahon. Para sa'yo ito. Pagbukas ni Amara, nakita niya ang sapatos na inayos at pinakintab ng matanda. Mang Elpidio? Libre na yan. Bayad mo na lang kapag mayaman ka na. Natawa si Amara habang naiiyak. Bago sila umalis, tumigil siya sa harap ng lumang aparador. Sa loob nito, nakatago ang bag ni Nanay Celestina. Kupas pa rin. Luma pa rin. May bahid pa rin ng panahon. Hindi bagay sa magarang party. Hindi bagay sa mansyon. Hindi bagay sa tingin ng mga taong palaging naghahanap ng bago at mamahalin. Pero kinuha pa rin ito ni Amara. Siguradi ka ba? Tanong ni Isabel nang nakita ang bag. Tumanggo si Amara. Ito ang bitbit ni Nanay sa lahat ng laban niya. Gusto ko kasama ko siya mamaya. Hinaplos niya ang gilid ng bag at sa isip niya ay narinig niya ang tinig ni Celestina. Kahit saan ka makarating, anak, dalhin mo ang pinagmulan mo. Hindi alam ni Amara na sa loob ng lumang bag na iyon may nakatagong lihim na matagal nang naghihintay na mabuksan. Hindi niya alam na ang gabing inaakala niyang pagsubok lang sa kanyang dignidad ay magiging simula ng pagbubunyag sa katotohanang ilang taon nang itinatago ng mga taong mayayaman, makapangyarihan at sanay tumapak sa mahihina. Ang alam lang niya habang papasakay sa sasakyan ni Ravien ay isa siyang anak na bitbit ang alaala ng kanyang ina. At minsan, ang alaalang pinagtatawanan ng iba ang siya palang magpapaluhod sa katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa ganitong oras, mas dama natin ang mga kwentong tungkol sa pamilya, pangmamaliit, at sa mga alaalang kahit luma na sa paningin ng iba ay hindi kailanman kumukupas sa puso ng taong nagmamahal. Tahimik ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Laksamana. Nakaupo si Amara sa tabi ni Ravien, habang ang dalawang kamay niya ay magkahawak sa lumang bag ni Nanay Celestina na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang pamilyar na tanawin ng kanilang maliit na barangay. Ang tindahan ni Aling Beka, ang sapateria ni Mang Elpidio, ang palengkeng pinagtitindahan ni Isabel at ang mga bahay na pinagtagpi-tagpi ng yero at kahoy. Habang palapit sila sa Alta Vista, nang unti-unting lumilitaw ang malalapad na kalsada, malalaking gate, at bahay na tila hindi kailanman inabot ng gutom, ulan o problema. Napansin ni Ravien ang pananahimik ni Amara. Komportable ka ba? Tanong niya marahan ng boses. Tumanggo si Amara, pero hindi niya agad inangat ang tingin. Oo, kinakabahan lang. Normal lang yan. Hindi ba nakakahiya? Bigla niyang tanong. Napatingin si Ravien sa kanya. Ang alin? Itinaas niya ang bahagyaang lumang bag. Ito. Alam kong hindi bagay sa damit ko, hindi bagay sa party, hindi bagay sa bahay ninyo. Huminto sandali si Ravien bago sumagot. Bagay yan sa'yo kasi mahalaga yan sa'yo. At kung may taong hindi makaintindi nun, problema na nila yon. Mahina siyang ngingiti, pero hindi nawala ang kabog sa dibdib niya. Gusto niyang maniwala kay Ravien, gusto niyang maging matatag, ngunit alam niya na hindi ganoon kadaling pumasok sa mundong matagal nang may nakahandang pwesto para sa mga katulad ni Corvina at matagal nang may nakasarang pinto para sa mga katulad niya. Pagdating nila sa mansyon ng mga Laksamana, napahigpit niyang kapit sa bag. Mas malaki pa pala iyon kesa sa inaakala niya. Ang gate ay mataas, kulay itim at ginto, may 2 gwardya sa harap. Sa loob, may mahabang driveway na napapalibutan ng mga puno na may maliliit na ilaw. Sa dulo, naroon ang mansyon, malapad, puti, may malalaking haligi at bintanang kumikislap sa liwanag ng kandelaryo mula sa loob. Sa harap nito, nakahilera parang eksibit ang mga mamahaling sasakyan ng mga bisita. Pagbaba ni Amara sa sasakyan, sinalubong sila ng tunog ng violin, tawanan, at mga boses na halatang sanay magsalita sa mga pagtitipong puno ng pera at pangalan. Maraming bisita ang lumingon. Ilan sa kanila ay numiti ng magalang, ilan ay tumingin lang sandali, at ang iba naman ay agad nang bumulsa sa katabi. Siya ba iyon? Iyan ang mapapangasawa ni Ravien? Maganda naman pero parang simple masyado. Baka tahimik lang. Narinig ni Amara ang ilang bulong kahit pilit niyang hindi pansinin. Huminga siya ng malalim.
Naalala niya ang tinig ng kanyang ina. Hindi kung paano ka tingnan ng tao. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Hinawakan ni Ravien ang kamay niya. Handa ka na? Hindi. Matapat niyang sagot. Pero papasok pa rin ako. Napangiti si Ravien at magkasama silang pumasok sa bulwagan. Sa loob, mas lalong lumaki ang mundo sa paligid ni Amara. Ang kisame ay mataas. May chandelier na parang kumpol ng bituin. Sa isang gilid ay may mahabang mesa ng pagkain. Mga pagkaing hindi niya kilala ang pangalan, mga basong manipis at kumikislap, mga prutas na nakaayos parang dekorasyon. May mga waiter na tahimik na umiikot, may dalang tray ng inumin. May mga babaeng nakasuot ng mamahaling gown, mga lalaking naka-Amerikana at mga mukhang hindi kailanman nagmoblema kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Ngunit kahit ganun, pinilit ni Amara na huwag maliit ang pakiramdam niya. Hindi siya pumasok doon para magpanggap na mayaman. Pumasok siya bilang sarili niya. Ravien? Tawag ng isang lalaking naka-navy suit. Lumapit ito kasamang isang babaeng may hawak na wine glass at isang lalaking mukhang doktor. Ipinakilala sila ni Ravien kay Amara. Amara, si Dr. Isandro Velasco, kaibigan ko noong college. Ito naman si Tessa Mariveles, family friend namin. At si Attorney Mirel Gozon, legal counsel ng kumpanya. Gumiti si Amara. Magandang gabi po. Magandang gabi, sagot si Dr. Isandro magaan ng tono. Narinig ko marami kang ginawang milagro sa lumang bahay ni Ravien. Napakunot ng noo ni Amara. Milagro? Tumawa si Tessa. Ibig niyang sabihin, ikaw raw ang nagturo kay Ravien kung paano kumain sa karinderya nang hindi nagrereklamo. Natawa rin si Amara at kahit taano, nabawasan ang kaba niya. Si Attorney Mirel naman ay tumingin sa kanya ng may respeto. Magandang tahi ng damit mo. Custom made? Ako lang po ang gumawa. Talaga? Hamag si Mirel. Malinis ang bagsak, hindi mukhang minadali. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bahay na iyon, naramdaman ni Amara na may taong tumitingin sa kanya hindi bilang mahirap na nobya ni Ravien, kung hindi bilang isang taong may kakayahan. Ngunit hindi nagtagal ang gaan ng pakiramdam. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Doña Virelia Laksamana. Suot nito ang emerald green na gown, may kwintas na kumikinlang sa leeg, at ang mukha ay malamig na parang wala siyang nakikitang dahilan para gumiti. Kinusunod siya ni Corvina Alarcon, nakasuot ng silver dress na hapit sa katawan, ang buhok ay maayos na nakatali, at ang ngiti ay matamis sa malayo, ngulit may talim sa malapitan. Lumapit sila kina Ravien at Amara. Agad na tumahimik ang ilan sa paligid, tila hinihintay ang unang sasabihin ng reyna ng bahay. Ravien? Bati ni Doña Virelia. Late ka. Hindi kami late. Sakto lang. Dumako ang tingin ni Doña Virelia kay Amara. Mula ulo, damit, sapatos, hanggang sa lumang leather bag na hawak nito. Saglit na tumigil ang mga mata niya sa lumang leather bag. Amara? Sabi niya. Mabuti at nakarating ka. Magandang gabi po, Doña Virelia. Galang-galang na sagot ni Amara. Hindi sumagot ang matanda. Si Corvina naman ay lumapit at humiling sa pisngi ni Ravien na parang sadya niyang ipakita kung gaano siya kalapit sa pamilya. Ravien, congratulations, sabi nito. Hindi pa rin ako makapaniwala pero congratulations. Napansin ni Amara ang ibig sabihin ng huling pangungusap pero pinili niyang manahimik. Nilibot ni Corvina ang tingin sa kanya. Magandang dress mo, Amara. Ikaw gumawa? Oo. Ang galing. Very personal. Tapos bumaba ang tingin nito sa bag. Pati bag ikaw rin gumawa? Bahiyag kumunot ng noo ni Amara. Hindi. Sa nanay ko ito. Mahinang sabi ni Corvina, pero ang tono ay tila nakahanap ng bagay na pwedeng paglaruan. Sentimental. Enough, sabi mahina ni Ravien. Gumiti lang si Corvina. I didn't say anything bad. Ilapit si Doña Virelia sa ilang bisita at nagsimulang makipag-usap, ngunit ramdam ni Amara na kahit nakatalikod ito ay binabantayan pa rin siya, parang naghihintay ng sandaling magkakamali siya. Ilang minuto pa ang lumipas ay may lumapit sa isang matandang babae kay Amara. Nakasuot ito ng lavender na terno, simple pero elegante.
Hawak ang tungkod na kahoy at may mga matang mabait ngunit mapagsuri. Ipinakilala siya ni Ravien bilang si Lola Benigna Fuentebella, matalik na kaibigan ng yumaong atanyang si Don Severino. Ikaw pala si Amara. Opo. Hinawakan niya ang kamay niya. Narinig ko mabait ka raw. Matagal ko nang hindi nakikitang ganito katahimik si Ravien. Ibig sabihin, mahal ka. Namula si Amara. Mabuti po siya sa akin. Dapat lang, tumawa ng mahina si Lola Benigna. Kung hindi, ako ang unang papalo sa kanya. Napangiti si Amara. Pati si Ravien ay natawa. Ngulit biglang napansin ni Lola Benigna ang bag sa kamay ni Amara. Lumapit ito ng kaunti at tinitigan ang tahi sa gilid. Sandali, sabi ng matanda. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Nagulat si Amara. Luma na po iyan. Luma, oo, pero hindi basta-basta. Hinaplos ni Lola Benigna ang gilid ng bag. Handmade ito. Tingnan mo ang tahi. Hindi pangkaraniwan. May tiyaga ang gumawa nito. Lumambot ang mukha ni Amara. Sa nanay ko po iyan. Mananahi siya. Magaling siya, sabi ni Lola Benigna. Sana nakilala ko siya. May kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Amara. Sana nga po. Hindi nila alam na narinig iyon ni Doña Virelia. Bumalik ito sa kanilang grupo na may hawak na champagne glass. Kasunod si Corvina na tila may inaabangang esena. Benigna, sabi ni Doña Virelia, huwag mo nang suriin ang gamit ng bata, baka mapahiya. Tumahimik ang hangin sa paligid nila. Napatingin si Ravien sa ina. Ma, ngulit nakangiti si Doña Virelia. Ang uri ng ngiting ipinapakita ng taong kunwari nagbibiro pero sinasadya ang sugat. Hindi naman masama ang sinabi ko, napansin ko lang. Si Corvina ay kunwaring tumawa, actually unique nga, vintage, very ancestral. May ilang bisita ang napalingon, may iba namang lumapit, naakit ng tensyon. Ramdam ni Amara na umiinit ang kanyang mukha. Mas gusto niyang lamunin na lang siya ng sahig kaysa maging sentro ng usapan. Lumapit si Ravien sa kanya. Tara muna sa garden. Ngulit bago pa sila makaalis, tumunog ang kutsara sa baso. Si Doña Virelia pala iyon, tumayo sa gitna ng bulwagan para magbigay ng maikling mensahe. Mga kaibigan, anya sa malakas ngunit kontroladong boses. Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Isang mahalagang hakbang ito para sa anak kong si Ravien. Palakpakan ng mga bisita. Hawak ni Ravien ang kamay ni Amara habang nakatayo sila sa gilid. Pilit niyang pinatatag ang sarili. Inisip niya, matatapos din ito. Ilang oras lang. Pagkatapos, uuwi siya sa bahay niya, isasabit ang damit, itatago ang bag at hihinga ng maluwag. Ngunit hindi pa tapos si Doña Virelia. Bilang ina, natural lang na nais natin ang pinakamabuti para sa ating anak. Minsan, ang buhay ay nagbibigay sa atin ng mga desisyon na hindi natin inaasahan. May ilang natawa ng mahina. Si Corvina ay nakangiti, nakatingin kay Amara. Ngunit ngayong gabi, sabi pa ni Doña Virelia, pinipili kong tanggapin ang pinili ni Ravien. Napatingin si Ravien sa ina. Sandaling umasa siya na baka ito na ang unang hakbang ng pagbabago. Ngunit biglang bumaba ang tingin ni Doña Virelia sa kamay ni Amara. Bagamat aminado akong may mga bagay na kailangan pang matutunan ng mahal niyang si Amara, halimbawa kung anong bagay ang bagay dalhin sa isang formal party. Namatay ang ngiti ni Ravien. Humina ang bulungan, pagkatapos ay lumakas. Si Amara ay halos hindi makahinga. Tumawa si Doña Virelia at itinuro ang lumang bag. Iha, galing ka pa ata sa kuweba. May ilang bisita ang napahagalpak. Ang iba naman ay nagtakip ng bibig, hindi alam kung matatawa o mahihiya para sa kanya. Si Corvina naman ay agad na kumuha ng phone at kunwari may tinitignan, ngulit lihim na kinuhanan ng litrato ang bag ni Amara. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Amara ay bumalik siya sa pagiging batang nakatayo sa ulan, hawak ang gamit ng kanyang ina, walang kalaban-laban sa mundo. Narinig niya ang tawanan, nakita niya ang matang mapanghusga at naramdaman niya na ang pinakamahalagang alaala niya kay Nanay Celestina ay ginawang biro sa harap ng lahat. Ma, tama na, marinding sabi ni Ravien.
Lumapit siya sa gitna, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Amara sa braso. Nanginginig ang kamay niya, pero pinilit niyang magsalita. "Wag," bulong niya. "Ayoko nang magkagulo." "Amara, pinapahiya ka niya." "Tama na, Ravien," sabi niya, halos pabulong. "Pakiusap." Hindi iyon dahil mahina siya. Hindi iyon dahil wala siyang gustong sabihin. Ngunit alam niyang kapag sumigaw siya, ang sasabihin ng lahat ay siya ang eskandalosa, siya ang malangmodo, siya ang hindi bagay sa pamilyang ito. Kaya lumunok niya ang sakit kahit pakiramdam niya ay tinutusok ang puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang mesa sa gilid. Ipinataw niya ang lumang bag, hindi para ipakita sa kanila, hindi para patunayan na may halaga ito. Ang gusto lang niyang kunin ang lumang penyo ni Nanay Celestina sa loob ng bag, ang panyolito na may bordang letrang C, kaya pakiramdam niya ay malapit na siyang maiyak at hindi niya gustong makita iyon ng lahat. Tahimik ang paligid ngayon. May ilan pa ring nakangiti, pero karamihan ay nanunood na lamang. Nanginginig ang daliri ni Amara habang binubuksan ang zipper ng bag. Luma na ang zipper, kaya medyo sumabit. Maingat niya itong hinila. Sa loob, naroon ang panyo, isang maliit na rosaryo at ilang lumang resibo na matagal na niyang hindi na ilalabas. Kinuha niya sana ang panyo nang biglang may narinig siyang mahinang punit. Napahinto siya. Ang loob ng bag, yung lining na ilang beses nang tinahian ni Nanay Celestina, ay bumuka sa isang gilid. Mula roon ay may nahulog na maliit na sobre, isang lumang larawan at isang medalyang metal na kumalansing sa ibabaw ng mesa. Lahat ay napatingin. Si Amara mismo ay tagilil, hindi niya alam na may ganoong laman ang bag. "Anong?" Mahinang sabi ni Ravien habang lumalapit. Kinuha ni Amara ang lumang larawan. Kupas na iyon, ngulit malinaw pa rin ang mga mukha. Isang sanggolang buhat-buhat ng babaeng nakangiti kahit may bakas ng pagod sa mukha. Sa likod nila, nakatayo ang isang lalaking pormalang suot, seryoso ngulit may lungkot sa mga mata. Nanlamig ang kamay ni Amara. Ang babaeng nasa larawan ay si Nanay Celestina. "Si Nanay," bulong niya. Lumapit si Ravien at tumingin sa larawan. Sa unang sandali, hindi niya naunawaan, ngunit nang napansin niya ang maliit na bracelet sa braso ng sanggol, nanigas siya. "Sandali," sabi niya. Ako ba ito?" Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong bulwagan. Si Lola Benigna na kanina pang tahimik na nakamasid, biglang lumapit. Nang makita niya ang lalaking nasa larawan, napasinghap siya. "Severino," naninginig niyang sabi. "Si Don Severino iyan." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong silid. Ang yumaong ama ni Ravien, ang dating haligi ng pamilyang Laksamana. Kinuha naman ni Attorney Mirel ang medalyon sa mesa, ngulit humingi muna ng pahintulot kay Amara. "Pwede ko bang tingnan?" Tumanggo si Amara, litong-lito. Tiningnan ni Mirel ang medalyon. Nakisimangot siya sa una, hanggang sa unti-unting nagbago ang kanyang muka. May tatak ito ng lumang crest ng pamilyang Laksamana. "Imposible!" Mabilis na siningit ni Doña Virelia na biglang namutla. "Maraming pwedeng gumawa niyan." Ngunit nanginginig na ang boses niya. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang liham. Sa loob nito ay may liham na luma na ang papel, ngunit malinaw pa rin ang sulat. Hindi siya agad makabasa dahil nanginginig ang kamay niya, kaya inalayayan siya ni Ravien. "Basahin mo," parang sinasabi ng katahimikan ng buong silid. Tumulok si Amara at binasa ang unang bahagi. "Para kay Celestina Veyana, ang babaeng nagligtas ng buhay ng aking anak na si Ravien noong gabing nilamon ng apoy ang lumang bahay ng aming pamilya." Natigil ang mundo ni Ravien. Si Doña Virelia ay napahawak sa gilid ng mesa. Nagpatuloy si Amara, ngunit nanginginig na ang boses niya. "Hindi ko kailanman malilimutan ang tapang mong pumasok sa apoy kahit hindi mo kadugo ang aking anak. Bilang pasasalamat, inihahabilin ko ang tulong, lupang titirahan at pondong pangkabuhayan para sa iyo at sa magiging pamilya mo. Kung sakaling may mangyari sa akin, ang kasulatang ito ang magiging patunay na may utang na buhay ang pamilyang Laksamana sa iyo." Hindi na natapos ni Amara ang pagbabasa. Naghalo ang bulong-bulungan, hikbi at gulat ng mga bisita. Si Lola Benigna ay umiiyak na,
Hawak ang tungkod at paulit-ulit na sinasabing, kaya pala hinahanap ni Severino ang babaeng iyon noon. Si Ravian ay nakatayo sa tabi ni Amara. Blankong-blanko ang muka. Tumingin siya sa ina niya. Ma, mahinang sabi niya. Totoo ba ito? Walang agad na sagot si Doña Lirelia. Si Corvina, na kanina ay masayang nangungutya, dahan-dahang ibinaba ang phone. Ang ilang bisitang tumawa kanina ay hindi na makatingin ng diretso kay Amara. Ang iba'y tahimik na nagpupunas ng luha, marahil dahil sa bigat ng liham, marahil dahil sa hiya, marahil dahil ngayon lang nila naiintindihan na ang lumang bag na pinagtatawanan nila ay hindi basura kundi sidlan ng katotohanang matagal nang itinago. Hawak ni Amara ang larawan ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang namatay si Nanay Celestina na walang ibang naiwan kundi utang, pagod at pangarap para sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng mga taong nangmilit sa kanya, nalaman niyang ang ina niya pala ay minsang naging bahiro sa buhay ng pamilyang hindi marunong kumilala ng utang na loob. Hindi siya sumigaw, hindi niya gumanti, hindi niya pinahiya ang mga taong tumawa sa kanya. Tumingin lamang siya kay Doña Virelia, luhaan, ngunit matatag. Ang bag na ito, mahinang sabi niya, hindi galing sa kuweba, galing ito sa inang nagligtas ng anak ninyo. At sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, walang kahit isang bisita ang natawa. Sabi ng mga bisita, hindi na ito nahidatan ng mga maniningal. Ang isang lumang bag ay hindi lang sisidlan ng mga gamit, kundi bumubukas din ng mga linghim ng nakaraan. Minsan ang katotohanan ay masakit na pumiglas sa mga pinagkakatiwalaang naawaan na nagmamanibelang masusi. Kaya naman, ang mga lumang bag ay hindi lang sisidlan ng mga bagay, kundi nagbubukas din ng mga linghim ng nakaraan. Marahil ang pangadnay nito ay ang larawan ng dating magkasintahan. Hindi lang bagay na masakit na malaman, kundi rin marahil na pagbubukas ng bagong yugto sa mga taong walang narrative at nangangangkom sa mga bagay na talagang sinasakapan lamang ng isang insidente. Kaya naman, ang lahat ng mga to ay nasusurat lamang sa mga tao. Nang makita ni Amara ang mga taong nagkatawanan sa kanya dahil sa kanyang lumang bag, hindi niya ito maigil kundi ipakita ang katotohanan na ito ay nakalinghim sa bag na iyon. Tila may mabigat na katahimikang bumagsak sa buong bulwagan. Wala nang tumatawa. Ang mga bisitang kanina ay nagbubulunan, nakangisi at palihim na nanghuhusga ay ngayoy hindi na makatingin ng diretso kay Amara. Ang ilan ay nakayuko, tila nahihiya sa sariling pagtawa. Ang iba naman ay nakatitig sa lumang larawan na hawak ni Amara sa medalyong may tatak ng pamilyang Laksamana at sa liham na nagpapatunay na may lihim na matagal nang kinimkim ang bahay na iyon. Si Ravian ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Amara, gumit para siyang nawalan ng lakas. Nakatingin siya sa liham, pagkatapos sa larawan, pagkatapos sa kanyang ina. May gulat sa kanyang mukha, pero higit doon, may sakit. Hindi lang ito simpleng lihim, hindi lang ito lumang kwento. Ito ang nakatagong bahagi ng buhay niya. Ang katotohanang ang babaeng minamahal niya ay anak pala ng babaeng minsang sumugal ng sariling buhay para sa kanya. Ma, ulit ni Ravian, mas mababa ngulit mas mabigat ang boses. Totoo ba ito? Si Doña Virelia ay hindi agad nakasagot. Ang dati nitong tuwid na tindig ay bahagyang nanghina. Ang kamay niyang may hawak ng baso ay nanginginig, kaya marahan niya itong ibinaba sa mesa. Pilit niyang pinanatili ang mukha ng babaeng sanay magkontrol ng lahat, ng negosyo, ng tao, ng reputasyon. Pero sa gabing iyon, kahit gaano kakapal ang alhas sa kanyang katawan, hindi niya maitago ang takot sa kanyang mga mata. Ravian, sabi niya, pilit ang lamig ng boses. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang mga papel na iyan. Maraming taong marunong gumawa ng kwento kapag may perang nakikita. Napakurap si Amara. Ang mga salitang iyon ay parang panibagong sugat. Sa kabila ng lahat ng nakita, sa kabila ng larawan at sulat,
Ang una pa ring pinili ni Doña Virelia ay pagdudahan siya. Ma, mariin sabi ni Ravian, hindi mo pwedeng sabihing pera agad ang habol niya. Anak, nag-iingat lang ako. Hindi, sagot ni Ravian. Nagtatago ka. Napasinghap ang ilang bisita. Si Corvina na kanina ay may hawak pang phone ay unti-unting umatras sa gilid. Hindi na niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Ang isenang inaakala niyang magiging kahihiya ni Amara ay naging pagbagsak ng pader na matagal nang pinoprotektahan ng pamilyang Laksamana. Lumapit si Attorney Mirel Guzon sa mesa. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit maingat ang tono. Amara, kailangan nating igatan ang mga dokumentong ito. Kung totoo ang nakasaad dito, hindi ito basta alaala lang. Legal proof ito. Nakatitig pa rin si Amara sa liham. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahawak ang papel na parang baka gumuho ito kapag pinisil ng madiin. Hindi ko alam na nandito ito, mahinang sabi. Buong buhay ko, dala-dala ko lang ang bag ni nanay. Akala ko panyo, rosaryo, lumang resibo lang ang laman. Lumapit si Lola Benigna Fuentebuela. Nanginginig ang mga tuhod, hawak ang tungkod. Pinagmasdan niyang mas malapit at tumulo ang luha niya. Si Severino nga iyan, bulong niya. Kilala ko ang sulat niya. At ang medalyong iyan, hindi yan basta napupulot. Ibinibigay lang iyan sa mga taong pinagkakatiwalaan ng pamilya noon. Tumingin si Amara kay Lola Benigna. Kilala niyo po ba ang nanay ko? Napabuntong hinga ang matanda. Hindi ko siya nakilala ng personal, pero may naaalala akong kwento ni Severino. Noong bata pa si Ravian, may sunog daw sa lumang ancestral house nila. Ilang linggo niyang hinahanap ang babaeng tumulong. Sabi niya, kung hindi raw dahil sa isang mananahing dumaan noong gabing yun, wala na sana ang anak niya. Nanigas si Ravian. Bakit mo hindi sinabi sa akin yun, ma? Tanong niya, halos pabulong. Napalunok si Doña Virelia. Dahil bata ka pa noon, hindi mo kailangang malaman ng lahat. Hindi kailangang malaman na may taong nagligtas sa buhay ko? Ravian, hindi kailangang malaman na may pamilya tayong may utang na utang? Enough, biglang sabi ni Doña Virelia, mas mataas na ang boses. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang bagay na iyan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ravian. Humarap siya kay Attorney Mirel. Mirel, gusto kong malaman ng lahat. Kung may dokumento, kung may record, kung may pondo o kasulatan na iniwan ng papa kay Clistina, hanapin natin. Biglang namutla si Doña Virelia. Mabilis iyon, halos hindi mapapansin ng iba, pero nakita ni Amara. Nakita rin ni Mirel. Ravian, sabi ng abogado, kung seryoso ka, kailangan natin ng kopya ng old family records, estate documents at foundation papers noong panahon ni Don Severino. Gawin mo, mariing sagot ni Ravian. Hindi mo basta-basta pwedeng kalkalin ang private records ng pamilya, siningit ni Doña Virelia. Tumingin si Ravian sa kanya. Hindi galit ang mukha niya, mas masakit iyon dahil puno siya ng pagkadismaya. Ako ang kasalukuyang executive signatory ng Laksamana Holdings, ma. May karapatan akong makita ang records na may kinalaman sa pangalan ni Papa. Hindi nakasagot si Doña Virelia. Mula sa gilid, marahang lumapit si Dr. Isandro Velasco. Hindi siya abogado, hindi rin kamag-anak. Ngunit bilang kaibigan ni Ravian, alam niyang kailangan nitong may taong hahawak sa kanya bago tuluyang gumuho. Ravian, sabi niya, huminga ka muna. Hindi mo kailangan tapusin lahat ngayong gabi. Ngunit umiling si Ravian. Buong buhay kong akala, ang pinakamalaking pagkukulang ng pamilya namin ay ang pagiging matapobre. Ngayon, baka higit pa doon pala. Napaawang ang labi ni Amara. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Sa loob niya, nagsasalpukan ng galit, lungkot at gulat. Kung totoo ang nakasulat sa liham, ibig sabihin, may tulong sanang nakalaan para kay Nanay Celestina. May perang panggamot sana. May lupang matitirhan sana. May kabuhayang maaaring nagbago ng takbo ng buhay nila. At kung may taong nagtago noon, hindi lang alaala ng ina ang ninakaw.
buhay ang ninakaw. Kinabukasan, hindi na naging katulad ng dati ang mundo ni Amara. Hindi na siya gumising bilang babaeng pinahiya sa party. Gumising siya bilang anak na may hawak na tanong, bakit namatay sa hirap ang kanyang ina kung may pangakong tulong na iniwan ang taong iniligtas nito? Maaga pa lang, nasa maliit na bahay na ni Amara sina Ravian, Attorney Mirel, Sabel at Mang Elpidio. Hindi makapaniwala si Sabel sa nangyari. Hawak na ang lumang larawan, namumula ang mata sa inis. Grabe, sabi niya. Habang si Nanay Celestina nagpapagod hanggang madaling araw, may mga taong nakaupo sa mansyon, alam na may utang sila sa kanya, tapos wala silang ginawa. Sabel, mahinang sabi ni Amara. Ano? Totoo naman. Napatingin si Sabel kay Ravian. Pasensya ka na, Ravian. Mabait ka. Pero ang pamilya mo. Hindi tinapos ni Sabel ang sinabi pero naiintindihan ng lahat. Yumuko si Ravian. Wala kang kailangang ihingi ng pasensya. Kung ako ang nasa lugar mo, baka mas masakit pa ang sabihin ko. Si Mang Elpidio naman ay tahimik na nakaupo sa bangkong kahoy, hawak ang kanyang sombrero. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa tinawag siya ni Amara. Mang Elpidio, may alam po ba kayo tungkol dito? May nabanggit po ba si nanay sa inyo noon? Dahan-dahang tumingin ang matanda sa bag pagkatapos sa larawan. May mga gabi noon na umiiyak ang nanay mo habang nananahi. Kapag tinatanong ko, sinasabi lang niyang may pangakong hindi natupad. Nanlamig si Amara. Pangako? Tumanggo si Mang Elpidio. Hindi niya sinabi kung kanino galing. Pero minsan, may dala siyang lumang sobre. Sabi niya, Pidio, kung may mangyari sa akin, sana balang araw malaman ni Amara na hindi ako palaging talunan. Akala ko noon dahil lang iyon sa pagod niya. Napahawak si Amara sa dibdib. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil bata ka pa, at dahil siguro ayaw niyang lumaki kang may galit. Napapikit si Amara. Iyon ang klase ng ina niya. Kahit nasaktan, kahit naloko, mas pinili pa ring protektahan ang puso ng anak. Maya-maya, inilatag ni Attorney Mirel ang mga dokumento sa mesa. May mga kailangang gawin. Una, ipa-authenticate natin ang liham. Ikumpang ang pirma at sulat kamay kay Don Severino. Pangalawa, hanapin ang estate records. Pangatlo, alamin kung may foundation o trust fund na binanggit sa kasulatan. Gagawin natin lahat, sabi ni Ravian. Tumingin si Amara sa kanya. Ravian, hindi ko gustong sirain ang pamilya mo. Hinawakan ni Ravian ang kamay niya. Hindi ikaw ang sisira. Ang katotohanan lang ang maglalabas ng matagal ng sira. Mula roon, nagsimula ang tahimik ngulit mabigat na paghahanap nila ng katotohanan. Hindi ito mabilis. Hindi ito parang sa mga pelikulang isang bukas lang ang drawer ay lalabas na lahat ng sagot. Ilang linggo silang naghanap ng lumang record. Si Attorney Mirel ay pumunta sa City Registry, sa lumang opisina ng Laksamana Holdings, at maging sa storage room ng lumang ancestral house na matagal nang hindi ginagamit. Si Mavian naman ay halos hindi na umuuwi sa mansyon. Mas madalas siyang nasa maliit na bahay ni Amara, dala ang mga kahon ng dokumento. Si Sabel ang tagalista ng pangalan ng mga dating kapitbahay ni Celestina. Minsan, dala niya ang notebook na puno ng sulat. May nakausap akong matandang dating naglalabas sa kabilang barangay. May naaalala raw siyang gabi ng sunog. May babaeng umuwi raw na sunog ang layaman ng damit at may sugat sa bramos. Baka si Nanay Celestina iyon. Si Mang Elpidio naman ay naglabas ng isang lumang resibo mula sa kanyang baol. Hindi ko alam kung makakatulong. Pero ito ang resibo ng sapatos na inayos ko para kay Celestina noong linggo ng sunog. May petsa. Nabanggit niya noon na pupunta siya sa lumang bahay ng mga Laksamana para maghatid ng tinahing kurtina. Tinignan iyon ni Mirel. Makakatulong ito. Pinatutunayan nitong may rason siyang naroon sa lugar. Habang lumilinaw ang mga piraso ng katotohanan, lalo namang bumibigat ang loob ni Amara. Hindi siya masaya sa bawat nadidiskubre. Hindi siya natuwa na unti-unting napapatunayan ang kasalanan ng iba. Sa halip, lalo niyang nararamdaman ang lungkot para sa kanyang ina. Ilang taon itong naghintay sa tulong na hindi dumating, ilang gabi itong nagtiis ng sakit sa dibdib habang may pangakong pera at lupa na sadyang itinago. Isang gabi, nadatna ni Ravian si Amara sa harap ng makinang panahin ni Celestina. Hindi ito gumagalaw, nakaupo lang siya, hawak ang lumang panyo ng ina. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Ravian. Napalingon si Amara. Bakit mo naisip yan? Dahil Laksamana ako. Matagal siyang tumahimik bago sumagot.
Nasasaktan ako, Ravien, pero hindi dahil sa apelyido mo. Nasasaktan ako dahil habang lumalaki ako, iniisip kong kinulang lang kami sa swerte. Hindi ko alam na may taong pumigil sa swerte naming dumating. Napayuko si Ravien. Patawarin mo ako. Hindi ikaw ang kailangang patawarin ko. Pero dala mo ang pangalan nila. Tumayo si Amara at lumapit sa kanya. Dala mo ang pangalan nila, pero pinipili mo ang tama. Iyon ang mahalaga. Iyanakap siya ni Ravien, at sa yakap na iyon, hindi na lamang silang magkasantihan. Para silang dalawang taong parehong sinugatan ng parehong lihim, ngunit pinipiling huwag hayaang lamunin sila ng galit. Dumating ang pinakamahalagang piraso ng katotohanan ng matagpuan ni Attorney Mirel, ang isang lumang dokumento sa archived records ng Laksamana Foundation. Nakasulat doon ang pangalan ni Celestina Viana bilang benepisyaryo ng isang livelihood grant at maliit na residential lot. Ngunit sa ilalim ng record, may pirma ng transfer approval papunta sa ibang foundation, ang Arveles Community Trust. Arveles? Ulit ni Amara nang narinig iyon. Tumigas ang mukha ni Ravien. Apelido iyan ng kapatid ni Mama, si Donato Arveles. Si Isabel ay napasuntok sa mesa. Alam ko na. Pamilya-pamilya lang ang nakinabang. Ayon sa mga record, ang pondo para kay Celestina ay nailipat sa foundation ni Donato pero walang malinaw na proyektong pinaggamitan. Sa papel, nakalagay na ginastos ito sa community sewing program pero sa barangay records, walang programang nagganap. Walang makinang ipinamigay, walang pamilyang natulungan, wala. Parang binura lang si Celestina. Dahil dito, mas lalong naging seryoso si Ravien. Pinuntahan niya ang ina sa mansyon isang hapon, kasama si Amara at Attorney Mirel. Ayaw sana ni Amara, ngunit sinabi ni Ravien na dapat marinig niya mismo ang sagot. Nasa sala si Doña Virelia, nakaupo sa tabi ng malaking bintana, mukhang mas matanda kaysa noong party. Ngunit sa pagpasok ni na Amara, muling nanigas ang mukha nito. Kung nandito kayo para ipahiya ako sa sarili kong bahay. Hindi. Nandito kami para itanong kung bakit napunta kay Tito Donato ang pondo para kay Celestina. Natigilan si Doña Virelia. Inilapag ni Attorney Mirel ang kopya ng record sa mesa. May pirma po kayo sa approval at may kasunod na transfer sa Arveles Community Trust. Matagal na katahimikan. Kapag tapos, tumayo si Doña Virelia. Hindi ninyo naiintindihan ang sitwasyon noon. Then explain it, sabi ni Ravien. Napalunok si Doña Virelia. Noong nangyari ang sunog, magulo ang pamilya. Namatay ang ilang kasambahay. Nalugi ang ilang negosyo. Ang ima mo, sobra ang guilt. Gusto niyang mamigay ng pera kahit kanino. Kahit kanino? Ulit ni Ravien. She saved my life. Hindi ko sinasabing wala siyang ginawa. Pero itinago mo. Nanahimik si Doña Virelia. Doon nagsalita si Amara, mahina ngulit malinaw. Alam niyo po bang namatay ang nanay ko na iniisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot? Napapikit si Doña Virelia, ngulit hindi pa rin siya tumingin kay Amara. Alam niyo po bang habang tinitihi niya ang damit ng ibang tao, sumasakit ang dibdib niya? Habang gumagawa siya ng magagandang bagay para sa mayayaman, wala siyang sariling perang pangpatingin sa doktor. Walang sagot. Hindi ko po hinihingi ang awa ninyo. Gusto ko lang malaman kung bakit. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang labi ni Doña Virelia na tila may sasabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang isang matandang kasambahay at sinabing may tawag si Donato Arveles. Nagkatinginang sina Ravien at Mirel. Tinanggap ni Doña Virelia ang telepono sa kabilang silid, ngunit hindi na isara ng buo ang pinto. Mahina man, narinig ni Ravien ang ilang salita. Donato, nakita nila ang records. Hindi ko alam kung paano. Kailangan mong ayusin ito bago lumala. Bumigat ang mukha ni Ravien. Iyon na ang malinaw na palatandaan. Hindi aksidente, hindi pagkakamali. May itinago, may nilipat, at ngayon may gustong maglinis ng bakas. Paglabas ni Doña Virelia, wala na siyang maitatago sa mga mata ng kanyang anak. Ma, sabi ni Ravien, hindi ko alam kung gaano kalalim ang ginawa ninyo, pero hindi na ako titigil. Pamilya tayo. Pamilya rin ni Amara si Celestina, pero hindi ninyo siya tinarato na tao.
Napaupo si Doña Virelia, tila nawalan ng lakas. Umalis si Ravien at Amara sa mansyon nang walang sigawan, walang iskandalo, walang luhang ipinakita sa harap ni Doña Virelia. Ngunit pagdating nila sa labas, saka huminga ng malalim si Amara, para bang matagal siyang nakalubog sa tubig. Hindi pala ito tungkol lang sa bag, bulong niya. Umiling si Ravien. Hindi, tungkol ito sa buhay na ninakaw sa inyo. Tumingin si Amara sa langit na unti-unting dumidilim. Sa loob niya, may galit, oo. Ngunit mas malakas ang isang panibagong pangako. Hindi niya hahayaang manatiling isang pangalan lang sa lumang liham si Celestina. Hindi niya hahayaan ang kabutihan ng ina niya ay malibing kasama ng kasinungalingan ng mga makapangyarihan. Hawak ang lumang bag, dahan-dahan niyang sinabi, "Kung hindi na kayang magsalita ni nanay, ako ang magsasalita para sa kanya." At sa gabing iyon, hindi na si Amara ang babaeng tahimik na nagtitiis ng pangmamaliit. Siya na ang anak na handang buksan ang bawat pinto na isinara sa kanyang ina, kahit ang nasa likod nito ay pamilya ng lalaking pinakamamahal niya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, mas makikita natin na, minsan, ang tunay na pagbangon ay hindi lang nangyayari kapag napatunayan mong tama ka. Nangyayari ito kapag ginamit mo ang sakit ng nakaraan para makabuo ng bagong buhay na hindi na kayang yurakan ng kahit sino. Pag-alis ni na Amara at Ravien sa mansyon ng mga laksamana noong gabing narinig nila ang pangalan ni Donato Arveles sa usapan ni Doña Virelia, hindi agad sila umuwi sa bahay ni Amara. Sandali silang tumigil sa gilid ng kalsada malapit sa isang maliit na kapilya sa dulo ng Alta Vista. Tahimik ang paligid. Wala na ang ingay ng party, wala na ang bulungan ng mga mayayamang bisita, wala na ang malamig na titig ni Doña Virelia. Ang naroon na lang ay ang mahina at malalim na paghinga ni Amara habang hawak pa rin niya ang lumang bag ni Nanay Celestina sa kanyang kandangan. Nasa driver's seat si Ravien, ngunit hindi rin ito umaandar. Nakapatok ang dalawang kamay niya sa manibela, nakatingin sa madilim na daan. Sa unang pagkakataon, mula nung nakilala siya ni Amara, nakita niyang parang hindi alam ni Ravien kung saan pupunta. "Ravien?" Mahinang tawang ni Amara. Napalingon ito. "Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad?" "Dahil kahit gusto kong ayusin lahat ngayon, hindi ko magawa. Dahil pamilya ko ang may gawa nito. Dahil habang ikaw ang nasaktan, ako ang anak ng mga taong may hawak ng susi sa katotohanan." Tinitigan siya ni Amara. Sa liwanag ng streetlight, kita niya ang bigat sa mukha nito. Hindi galit lang ang naroon. May hiya, may takot, may lungkot ng isang anak na unti-unting nakikita na ang pamilyang pinanggagalingan niya ay hindi kasing linis ng pangalan na ipinagmamalaki nila. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila, pero may magagawa ka sa kung ano ang pipiliin mo ngayon. Huminga ng malalim si Ravien. "Pipiliin ko ang totoo, kahit masira ang pangalan namin. Hindi ko gustong masira ka. Hindi ako masisira dahil sa katotohanan, Amara. Mas masisira ako kung mananahimik ako." Sa mga salitang iyon, mas lalo niyang naramdaman na hindi na lang ito laban ng isang mahirap na babae laban sa mayamang pamilya. Ito ay laban ng dalawang taong parehong gustong putulin ang lumang kasinungalingan na matagal nang kinakain ng buhay nila. Kinabukasan, nagsimula ang mas mabigat na yugto ng kanilang laban. Sa tulong ni Attorney Mirel Gozon, naghain sila ng pormal na reklamo kay Donato Arveles at sa Arveles Community Trust. Hindi pa agad isinama si Doña Virelia bilang pangunahing akusado, hindi dahil pinalalampas niya si Amara, kundi dahil kailangan muna nilang patunayan kung sino ang direktang kumamit ng pondo na dapat ay napunta kay Celestina. Ayon kay Mirel, mas matibay ang kaso kung malinaw nilang susundan ang daloy ng pera mula sa estate ni Don Severino hanggang sa Peking Foundation ni Donato. Hindi tayo pwedeng padalas-dalas laki. Paliwanag ni Mirel sa maliit na mesa sa bahay ni Amara, habang nakakalat ang mga kopya ng dokumento. Nakaupo si Isabel sa tabi ni Amara, hawak ang ballpen na halos mabali sa higpit ng kanyang kapit. "Attorney, kung gusto nilang baliktarin, sabihin mo sa akin. Ako ang mangaharap. Marunong akong makipagsabunutan mula elementary." "Isabel," saway ni Amara. Pero napangiti siya kahit mabigat ang usapan.
Biro lang, pero kalahati lang. Si Mang Elpidio naman ay nasa may pintuan, tahimik na nakikinig. Mula lang lumabas ang katotohanan tungkol kay Celestina, tila may sariling galit ang matanda. Hindi maingay, hindi mapusok, pero malalim. Alam ni Amara kung bakit. Sa loob ng maraming taon, nakita ni Mang Elpidio kung paano naghirap ang ina niya. Nakita nito ang gabing nanginginig si Celestina sa lagnat, pero pinipilit pa ring manahi. Nakita nito ang mga panahong kinailanan ni Celestina na mamili kung gamot ba o baon ni Amara ang bibilhin. Kung kailangan ninyo ng saksi, sabi ni Mang Elpidio, magsasalita ako. Hindi ko man alam noon ng buong kwento, alam kong naghintay si Celestina sa pangakong hindi dumating. Tumanggo si Mirel. Malaking bagay ang testimonya ninyo, Mang Elpidio, pati ang resibo ng sapatos na may petsa. Lahat ng maliit na piraso pwedeng bumuo sa malaking larawan. Habang umuusad ang kaso, unti-unti ring nagbago ang araw-araw na buhay ni Amara. Hindi siya pwedeng manatiling nakakulong sa sakit. Hindi niya kayang hintayin lang ang hustisya habang nauubos ang sarili niya sa galit. Isang umaga habang inaayos niya ang lumang bag ni Celestina, naisip niyang ang pinakamagandang paraan para parangalan ng ina ay hindi lamang ang ipanalo ang kaso, kundi ituloy ang bagay na pinakamahal nito, ang pananahi. Nung una, maliit lang ang plano niya. Gusto niyang gumawa ng ilang handmade pouch at bag mula sa retaso at leather scraps na ibinibigay ni Mang Elpidio. Ipopost sana niya sa social media, baka may bumili. Ngulit nang mahaman iyon ni Isabel, mas lumaki agad ang pangarap. Hindi pwedeng pouch-pouch lang, sabi ni Isabel habang nakatayo sa gitna ng maliit na bahay ni Amara. Nakataas ang kamay na parang nangangampanya. Dapat may pangalan, brand. Yung pag narinig nila, iiyak sila, bibili sila. Tapos, re-recommenda nila sa kapitbahay. Napailing si Amara. Ang layo ng narating mo. Wala pa nga tayong puhunan. May pangalan ka, may kwento ka, may kamay kang magaling manahi, at may best friend kang maganda ang boses sa pagtatawad. Pangalan pa lang wala na. Biglang tumahimik si Isabel. Tumingin siya sa lumang bag sa mesa, pagkatapos kay Amara. Celestina Handworks, mahina niyang sabi. Natigilan si Amara. Hindi pa maganda? Tanong ni Isabel. Hindi siya charity na nakakaawa pakinggan, hindi rin siya sosyal na pilit, parang pangalan ng babaeng marunong gumawa ng bagay na tumatagal. Dahan-dahang hinaplos ni Amara ang bag. Celestina Handworks. Sa unang pagkakataon matapos ang party, ngumiti siya ng hindi pilit. Iyon ang simula. Sa maliit na bakanteng espasyo sa likod ng bahay di Amara, naglagay sila ng 2 mesa, 3 upuan, at isang lumang aparador na ginawang lalagyan ng tela. Si Mang Elpidio ang nagturo kung paanong pumili ng matibay na leather, paano linisin ang lumang materyales, at paano gawin ang strap na hindi madaling maputol. Si Isabel ang nag-asikaso ng orders, messages, at delivery. Si Amara naman ang gumawa ng disenyo. Hindi nagtagal sumali sa kanila si Kirana Soldevilla, isang dating waitress na nakilala ni Amara sa palengke. Natanggal siya sa trabaho matapos niyang ipagtanggol ang isang kasambahay na sinigawan ng customer. May anak siyang maliit at matagal nang naghahanap ng trabahong hindi siya hahamakin. Hindi ako ganun kagaling manahi, mahiyaing sabi ni Kirana noong unang araw niya. Ngumiti si Amara. Hindi rin ako ipinanganak na marunong, tuturuan kita. Baka sayangin ko lang ang tela. Mas sayang ang taong gustong matuto pero walang nagbibigay ng pagkakataon. Napaluha si Kirana sa simpleng sagot na iyon. Mula roon, ang maliit na paggawaan ay naging lugar ng paghihilom. May mga araw na tahimik silang nagtatahi, may mga araw na nagtatawanan dahil sa mga kwento ni Isabel sa palengke. At may mga araw na umiiyak si Amara kapag may nakikita siyang tahi na kahawig ni Celestina. Sa bawat bag na natatapos nila, naglalagay sila ng maliit na tahi sa loob na hugis puso. Hindi halata sa labas, pero nandoon, nakatago gaya ng pagmamahal ng isang ina. Bakit may puso lagi sa loob? Tanong ni Kirana minsan. Hinahalos iyon para maalala ng may-ari na kahit ang gamit na tahimik lang, may kwentong dala. Habang lumalago ang Celestina Handworks, lalong umiingay ang kaso.
Hindi pumayag si Donato Arveles na basta na lang masira ang pangalan niya. Isa siyang lalaking sanay humarap sa kamera, sanay magsuot ng barong sa charity events, at sanay magpakitang mabait habang ang mga taong tinutulungan niya sa litra ay hindi naman talaga nakakatanggap ng tulong. Nang makarating sa kanya ang reklamo, agad siyang naglabas ng pahayag. Ayon sa kanya, walang ninakaw na pondo. Ayon sa kanya, matagal nang naibigay ang tulong kay Celestina. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinahihiwatig niyang ginagamit lang ni Amara ang pangalan ng yumakaw niyang ina para makakuha ng pera mula sa mga laksamana. Nabasa niya iyon isang gabi sa phone ni Isabel. Tahimik siya habang binabasa ang bawat linya. Nandun ang pangalan niya, nandun ang pangalan ni Celestina, nandun ang salitang opportunist. Patayin ko na ba ang internet? Tanong ni Isabel, halatang pigil ang galit. Hindi sumagot si Amara. Inilapag niya ang phone at tumingin sa makinang panahit. Sa labas, umuulan. Parang noong gabing nawala si Nanay Celestina. Ravien? Tawag ni Ravien na kararating lang mula sa opisina ni Mirel. Iniisip ba nilang, dahil mahirap kami, hindi na kami marunong masaktan? Mahinang sabi ni Amara. Lumapit si Ravien. Hindi sila naninira dahil malakas sila. Naninira sila dahil natatakot sila. Pero pangalan ni Nanay ang dinudumihan nila. At lilinisin natin yon sa tamang paraan. Madaling sabihin yon, ngunit hindi madaling gawin. Sa loob ng ilang linggo, maraming peking account ang nag-iwan ng masasamang reviews sa page ng Celestina Handworks. May nagsabing scam daw sila. May nagsabing ginagamit lang ni Amara ang kwento ng ina para magbenta. May nagsabing pakanaraw ito ni Ravien para maagaw ang parte ng yaman ng sariling pamilya. Halos bumagsak ang orders nila. May ilang customer na nag-cancel. Si Kirana ay nag-aalala dahil umaasa siya sa kita para sa anak niya. Si Isabel naman ay ilang beses nang gustong sagutin ng bashers isa-isa, pero pinigilan siya ni Amara. Hayaan mo muna, sabi ni Amara. Hayaan? Amara, tinatawag kang gold digger ng mga taong hindi nga marunong maghugas ng plato nila. Kapag sumagot tayo ng galit, iyon ang gagamitin nila laban sa atin. E ano gagawin natin? Tatahi habang binabato? Tumingin si Amara sa mga bag na nakalagay sa mesa. Bawat isa ay gawa ng kamay, oras at luha. Gagawa tayo ng mas maayos. Magpapakita tayo ng totoo. At iyon nga ang ginawa nila. Sa tulong ni Tessa Mariveles na may kaalaman sa social media campaigns, gumawa sila ng maikling video tungkol sa Celestina Handworks. Hindi ito mukhang paawa, walang dramatikong musika, walang sobrang iyak. Ipinakita lang si Amara habang nagtatahi, si Mang Elpidio habang nagtuturo, si Kirana habang unang beses nakakatapos ng maliit na coin purse, at si Isabel habang nagbabalot ng orders. Sa dulo ng video, ipinakita ni Amara ang lumang bag ni Celestina at sinabi, "May mga bagay na luma sa paningin ng iba, pero sa amin, ito ang simula ng bagong buhay. Ang bawat bag na ginagawa namin ay hindi lang paninda. Ito ay trabaho, dangal at pagkakataon para sa mga taong minsang sinabihang wala silang mararating." Hindi nila inasahan ang mangyari. Kinabukasan, kumalat ang video. Hindi dahil sa eskandalo, kundi dahil maraming taong nakakita sa sarili nila sa kwento ni Amara. May mga anak na naalalang nanay nilang OFW. May mga mananahi na nagkomento na minsan din silang minata ng kliyente. May mga dading kasambahay, waitress, labandera at tindera na nagsabing naiyak sila dahil pakiramdam nila may nagsalita para sa kanila. Unti-unting bumalik ang orders, mas marami pa kaysa dati. Isang araw, dumating si Lola Benigna sa paggawa ni Amara. Dala niya ang isang lumang kahon ng tela mula sa bahay niya. "Hindi ko na ito nagagamit. Galing pa ito sa mga lumang bestida ko. Baka may magawa ka." Binuksan ni Amara ang kahon at nakita ang magagandang tela na alagang-alaga pa rin. "Lola Benigna, sobra po ito." Hindi sobra kung mapupunta sa tamang kamay. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Amara. "Hindi ko natulungan ng nanay mo noon dahil hindi ko alam ang buong katotohanan. Hayaan mong tumulong ako sa anak niya ngayon."
Napaiyak si Amara, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi puro sakit ang luha. May pasasalamat na. Samantala, gumawa rin ng malaking desisyon si Ravian. Sa gitna ng kaso at tensyon sa pamilya, nagbitiw muna siya sa kanyang posisyon sa Laksamana Holdings. Hindi dahil tumatakbo siya, kundi dahil ayaw niyang gamitin ni Doña Virelia at Donato ang kumpanya para patahimikin siya. Nang sinabi niya iyon kay Amara, nagulat siya. "Sigurado ka?" tanong niya. "Iyan ang kumpanya ng pamilya mo." "Pamilya ko rin ang katotohanan, at kung kailangan kong magsimula sa maliit para hindi ako itali ng pangalan namin, gagawin ko." Nagtayo siya ng sariling engineering consultancy na tumutulong sa pagdisenyo ng murang tirahan para sa mga manggagawa. Hindi iyon kasing laki ng hawak niya noon, pero mas payapa siya. Madalas siyang pumunta sa mga construction site, nakikipag-usap sa karpintero, mason, at pamilyang tagal nang nangungupa sa barong-barong. Isang hapon, dinala siya ni Amara sa unang housing project na tinulungan niya. Hindi pa tapos ang mga bahay, pero may pundasyon niya. May mga batang naglalaro sa lupa, may nanay na nagluluto sa pansamantalang kalan. "Dito ko gustong gamitin ang alam ko, hindi lang sa hotels at buildings na hindi kayang pasukin ng ordinaryong tao." Tumingin si Amara kay Ravien. "Nagbago ka na." "Hindi. Siguro ngayon ko lang pinipiling maging kung sino dapat ako." Mas lumalim ang pagmamahalan nila, hindi sa matatamis na salita lang, kundi sa araw-araw na pagpili. Kapag pagod si Amara sa orders, tinutulungan siya ni Ravien magbuhat ng kahon. Kapag nawawalan ng lakas si Ravien dahil sa gulo ng pamilya, ipinapaalala ni Amara na hindi nasusukat ang tao sa apelido. Kapag may hearing, magkasama silang pumupunta. Kapag may bagong empleyado sa Celestina Handworks, pareho silang sumasalubong. Ngunit bago tuluyang umusad ang kaso sa korte, gumawa ng huling desperadong hakbang si Donato. Isang umaga, gumising si Amara sa sunod-sunod na tawag ni Isabel. "Amara, buksan mo ang news page, ngayon na!" Kinabahan siya. Pagbukas niya ng phone, bumungad ang headline. "Anak ng mananahi, inakusahan ng pamimiki ng dokumento para makakuha ng yaman ng Laksamana." May inilabas na pekeng dokumento si Donato. Ayon dito, matagal na raw binayaran si Celestina at pumirma pa ito ng waiver. May pirma raw ng ina ni Amara, may petsa, may notaryo. Nanlamig ang buong katawan ni Amara, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil alam niyang maraming maniniwala. Sa loob ng ilang oras, muling binaha ng masasakit na salita ang page nila. May mga customer na nagtanong kung totoo. May ilang reporter na pumunta sa harap ng bahay niya. Si Kirana ay umiiyak dahil natatakot na mawala ang trabaho. Si Isabel ay galit na galit. Si Mang Elpidio ay tahimik, ngunit namumula ang mata. Dumating si Ravien kasama si Attorney Mirel at Dr. Isandro. Seryoso ang muka ng abogado. "Fake ito," sabi ni Mirel matapos suriin ang kopya. "Pero kailangan natin itong patunayan agad." "Paano?" tanong ni Amara. "Una, ipapa-forensic natin ang pirma. Pangalawa, hahanapin natin ang notary record. Pangatlo, huminto si Mirel at tumingin sa kanya. Kailangan nating ilabas ang mga totoong testigo. Hindi na pwedeng tahimik lang. Noong araw ding iyon, dumating sa paggawaan ng mga taong hindi inaasahan ni Amara. Una si Nurse Zoraida Pangan, dala ang lumang medical notebook mula sa panaong nagtatrabaho siya sa pamilya Laksamana. Nanginginig man, sinabi niyang handa siyang tumestigo. Sumunod si Lola Benigna, dala ang personal letters ni Don Severino. Sumunod ang dalawang dating kapitbahay ni Celestina na naalala ang gabing umuwi itong may paso matapos ang sunog. Pati ilang dating bisita sa party na nakakita mismo sa liham at medalyon ay nagpadala ng affidavit na nagsasabing totoong doon natagpuan ng mga ebidensya sa lumang bag. Sa harap ng lahat ng iyon, tumayo si Amara sa gitna ng pagawaan. Nakatingin siya sa mga empleyado, sa mga kaibigan, kay Ravien, kay Isabel, kay Mang Elpidio, at sa lumang bag ng kanyang ina na nakapatong sa mesa. Noon, sabi niya, nanginginig ngulit malinaw ang boses. "Akala ko mag-isa lang kami ni nanay. Akala ko kapag mahirap ka, madali kang burahin sa kwento ng mayayaman. Pero mali pala ako. Hanggat may taong handang magsabi ng totoo, hindi pa tapos ang laban."
Lumapit si Isabel at hinawakan ang kamay niya. Hindi ka namin iiwan. Sumunod si Kirana. Dahil sa'yo, may trabaho ako, may pag-asa ang anak ko, lalaban kami. Si Mang Elpidio ay tumanggo. Para kay Celestina. Tumingin si Ravien kay Amara. Para sa katotohanan. At sa gitna ng panibagong paninira, hindi na gumuho si Amara tulad ng dati. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa harap ng mga taong tumatawa sa kanya. Sa pagkakataong iyon, may negosyo siyang itinayo mula sa alaala ng ina, may mga taong naniniwala sa kanya, at may sariling tinig na hindi na kayang patahimikin ng takot. Kinabukasan, naghain sila ng karagdagang reklamo laban kay Donato dahil sa pamimike ng dokumento at paninirang puri. Kasama na rin sa formal na investigasyon si Doña Virelia dahil sa kanyang pirma sa lumang transfer approval. Habang lumalabas ang mga papeles, lalo namang lumilinaw ang landas papunta sa korte. Sa gabing iyon, matapos ang napakahabang araw, naupo si Amara sa tabi ng makinang panahi ni Celestina. Hawak niya ang lumang bag, ngunit iba na ang pakiramdam niya rito. Hindi na lang ito alaala ng sakit, hindi na lang ito simbolo ng pagmamaliit. Ito na ang simula ng lahat ng pagbabagong matagal nilang hinihintay. Marahang lumapit si Ravien at umupo sa tabi niya. Pagod ka na? Tanong nito. Oo, sagot ni Amara. Pero hindi na ako takot. Hawakan niya ang maliit na tahi na hugis puso sa loob ng isa sa mga bagong bag na ginawa nila. Bukas, sabi niya, lalaban tayo hindi para gumante. Lalaban tayo para wala ng Celestina na maabubura. Sa labas, tahimik na ang gabi. Ngunit sa maliit na pagawaang iyon, may bagong lakas na nabubuo. Isang lakas na hindi galing sa pera, apelyido o kapangyarihan, kundi sa dangal ng mga taong minsang minamaliit, ngunit piniling bumangon. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na panalo ay hindi lamang ang mapahiyaang ng api, kundi ang maibalik ang dangal ng taong matagal nang nananahimik at makapagsimula ng buhay na hindi na nakatali sa sakit ng kahapon. Kinabukasan, matapos sabihin ni Amara na lalaban sila hindi para gumante, kundi para wala ng Celestina na mabubura, nagsimula ang pinakamabigat na kabanata ng buhay niya. Hindi na ito simpleng usapan sa maliit na pagawaan. Hindi na ito lihim na dokumentong natagpuan sa lumang bag. Hindi na ito bulong-bulungan sa party o mga post sa social media. Ang laban ay umabot na sa korte, sa harap ng hukom, sa harap ng mga reporter, at sa harap ng mga taong minsang tumingin sa kanya na para bang isa lang siyang babaeng madaling apakan. Maaga pa lamang ng araw ng unang pagdinig, gising na si Amara. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama, suot ang simpleng puting blouse na siya mismo ang nagtahi. Sa tabi niya, nakapatong ang lumang bag ni Nanay Celestina. Hindi na ito mukhang bagay na itinago lang sa lumang aparador. Maingat na niya itong nalinis. Ngunit hindi niya tinanggal ang mga gasgas, ang kupas na bahagi at ang lumang tahi sa loob. Para sa kanya, ang bawat marka nito ay saksi sa buhay ng kanyang ina. Pumasok si Isabel sa kwarto na may dalang maliit na tasa ng kape. "Hindi ka kumakain," sabi nito, halatang nag-aalala. "Hindi ako gutom." Lahat ng taong kakaharap sa korte sinasabi yan, pero kapag nahilo ka sa harap ng judge, ako ang mahihimatay sa kaba. Bahagyang napangiti si Amara. "Ikaw talaga." Umupo si Isabel sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi ito nagbiro agad. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. "Alam kong matapang ka, pero hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka natatakot." Napatingin si Amara sa lumang bag. "Natatakot ako, hindi para sa sarili ko. Natatakot ako na baka kahit gaano kaliwanag ang totoo, kaya pa rin nilang baluktutin." "Hindi na ngayon, marami na tayong nakatayo sa likod mo." Tama si Isabel.
Paglabas ni Amara ng bahay, nandoon si Mang Elpidio. Maayos ang suot na polo, bit-bit ang lumang sombrero na lagi niyang hawak kapag kinakabahan. Nandoon si Kirana Soldevilla, kasama ang ilang babae mula sa Celestina Handworks. Nandoon din si Tessa Mariveles, dala ang mga kopya ng kanilang social media documentation. At si Dr. Isandro Velasco, na buong tahimik na nakatayo sa tabi ni Ravien. Si Ravien ay hindi nakasuot ng mamahaling Amerikana, gaya ng madalas isuot ng mga laksamana sa mga opisyal na pagtitipon. Simple ang kanyang barong, ngunit maayos. Nang makita niya si Amara, lumapit siya agad. "Kamusta ka?" tanong niya. "Parang gusto kong tumakbo," matapat niyang sagot. Hinawakan ni Ravien ang kamay niya. Sa dami ng nangyari, sa hiya, sa sakit, sa banggaan ng pamilya, nandoon pa rin si Ravien, piniling tumayo sa tabi niya kahit sariling apelyido ang masusugatan. "Salamat," bulong niya. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa taong dapat lang na nandito." Pagdating nila sa korte, sinalumbong sila ng mga kamera. May mga reporter na nagtatanong, may mga flash na nakakasilaw. May mga taong nag-uusyoso sa gilid. Masikip ang dibdib ni Amara, pero hindi siya yumuko. Hawak niya ang lumang bag sa kanyang braso, hindi para ipakita sa mundo, kundi para ipaalala sa sarili kung bakit siya nandoon. Sa loob ng courtroom, nasa kabilang panig si Donato Arveles. Nakasuot ng mamahaling suit, maayos ang buhok, at may ngiting pilit ipinakitang kampante. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, abalang nagbubuklat ng folder. Sa likod nila, nakaupo si Doña Virelia Laksamana. Ibang-iba na siya sa babaeng ng insulto sa party. Bagamat elegante pa rin ang pananamit, kita sa mukha niya ang puyat, takot at pagod. Hindi siya tumingin kay Amara nang pumasok. Nagsimula ang pagdinig sa maingat na presentasyon ni Attorney Mirel Gozon. Isa-isang inilabas ang mga ebidensya, ang orihinal na lihim ni Don Severino Laksamana kay Celestina Vellana, ang lumang medalyong may crest ng pamilya, ang larawang kuha matapos mailigtas ang sanggol na si Ravien, ang record ng pondong nakalaan kay Celestina at ang dokumentong nagpapakita na inilipat ito sa Arveles Community Trust. "Your Honor," Sabi ni Ate Mirel, malinaw ang boses. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang pangakong sinadyang ilihis, isang pondo na dapat sanay nakatulong sa babaeng nagligtas ng buhay, at isang pamilyang namuhay sa hirap dahil may ibang pumili na makinabang sa utang ng loob ng iba. Tahimik ang buong courtroom. Sumunod na tumistigo si Nurse Zoraida Pangan. Nang pumasok siya sa witness stand, nanginginig ang kanyang kamay. Matanda na siya, maputla, at halatang matagal nang dinadala ang bigat ng lihim. Ngunit nang tinanong siya ni Ate Mirel, unti-unting naging buo ang boses niya. "Nasa bahay po ako ng mga laksamana noong gabing nagkasunog. Gulo po ang lahat. Umiiyak ang mga kasambahay. May sumisigaw na naiwan ng sanggol sa loob ng silid. Walang makapasok dahil makapal ang usok." Napatingin siya sandali kay Ravien. Pagkatapos po, may babaeng dumating. Hindi po siya kasambahay doon. May dala siyang balot ng tela, marahil may hinatid na tahi. Narinig niya ang sigaw na may sanggol sa loob. Hindi na siya nagtanong. Tinakpan niya ng basang tela ang mukha niya at pumasok. Napahawak si Amara sa lumang bag. Kahit ilang beses na niyang narinig ang bahaging iyon, iba pa rin kapag sa korte na sinabi. Para bang muling nabuhay si Celestina sa bawat salita. Paglabas niya, patuloy ni Zoraida, buhat niya ang sanggol, nasunog ang laylayan ng damit niya, may paso ang braso niya, pero ang una niyang tinanong ay, "Buhay ba ang bata?" Napayuko si Ravien, may tumulong luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya pinunasan agad. Tinuloy ni Zoraida ang salaysay. Sinabi niyang pagkatapos ng insidente, pinangakuan si Celestina ni Don Severino ng tulong. Sinabi rin niyang ilang buwan matapos mamatay si Don Severino, may kumausap sa kanya mula sa pamilya at sinabing huwag nang ungkatin ang tungkol sa babaeng mananahi.
Hindi niya binanggit noon dahil natakot siya. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at may anak siyang pinapaaral. Pinagsisisihan ko po iyon hanggang ngayon, umiiyak niyang sabi. Kung nagsalita ako noon, baka natulungan si Celestina. Baka hindi siya mamatay na hirap na hirap. Kaya ngayon, kahit matanda na ako, gusto kong sabihin ang totoo. Pagkatapos ni Zoraida, tumistigo si Mang Elpidio. Mabagal siyang lumakad papunta sa witness stand, ngunit matatag ang tingin. Ipinakita niya ang lumang resibo ng sapatos ni Celestina at isinalaysay kung paanong umuwi noon si Celestina na may sugat at paso. Hindi siya nagmayabang, sabi ni Mang Elpidio. Hindi niya sinabing bayani siya. Ang sabi lang niya sa akin noon, Pidio, ang importante, buhay ang bata. Ganun siyang klase ng tao. Kahit siya ang nasasaktan, ang iniisip niya pa rin ay iba. Napaluha si Isabel sa likod ni Amara. Si Kirana naman ay tahimik na nagpupunas ng mata. Sumunod na inilabas ni Ate Mirel ang Peking Forensic Report sa Peking Waiver na ipinakalat ni Donato. Napatunayang hindi iyon pirma ni Celestina. Hindi rin tugma ang notaryo dahil noong petsang nakasaad sa dokumento, sarado ang opisina ng notaryong ginamit at ayon sa records, pumanaw na ang mismong notaryo bago pa ang petsang nakalagay sa papel. Doon nagsimulang mawala ang kumpiyansa sa mukha ni Donato. Your Honor, sabi ni Mirel, hindi lamang nila itinago ang tulong para kay Celestina. Nang lumabas ang katotohanan, gumawa pa sila ng peking dokumento para muling yurakan ang pangalan niya. Sinubukan ng abogado ni Donato na baliktarin ang usapan. Sinabi niyang baka raw ginagamit ni Amara ang simpatya ng publiko. Baka raw gustong pagkakitaan ang kwento ng ina. Ngunit nang tumayo si Amara para magbigay ng salaysay, nag-iba ang bigat ng buong silid. Hindi siya nagsuot ng magarang damit, hindi siya nagsalita na parang sanay sa korte, ngulit bawat salita niya ay may bigat ng taong matagal nang nagtitiis. Hindi ko po kilala si Don Severino, hindi ko po alam na may liham, hindi ko po alam na may pondo. Lumaki po ako, ang alam ko lang ay mahirap kami dahil ganun talaga ang buhay. Ang nanay ko po, si Celestina, nagtahi hanggang madaling araw para may makain ako at makapag-aral. Kapag sumasakit ang dibdib niya, sinasabing pagod lang siya. Kapag wala kaming pambili ng gamot, sinasabing okay lang siya. Saglit siyang tumigil, lunok ang luha. Nung pinagtawanan po ang bag niya, nasaktan ako dahil yun ang huling alaala ko sa kanya. Pero nung mabuksan ang laman nito, mas nasaktan ako kasi nalaman kong hindi pala kulang ang sipag ng nanay ko, hindi pala kulang ng tiyaga. May tulong palang dapat dumating sa kanya pero may mga taong piniling ilayo iyon. Tumingin siya sandali kay Doña Virelia. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata nila. Hindi po ako nandito para mukhang kawawa. Nandito ako dahil gusto kong marinig ang pangalan ng nanay ko nang may respeto. Gusto kong malaman ng lahat na si Celestina Vellana ay hindi isang mahirap na mananahi pwedeng burahin. Siya ang babaeng nagligtas ng buhay, nagpalaki ng anak, at namatay ng hindi nawawala ang kabaitan. Maging ang hukom ay sandaling tumahimik matapos ang kanyang salaysay. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang paglilitis. Hindi agad natapos ang lahat. May mga postponement, may mga technical argument, may mga pagtatangka ang kampo ni Donato na pahabain ang kaso. Ngunit unti-unting bumigay ang depensa nila. Lumabas ang bank records, lumabas ang Peking liquidation reports ng Arvelius Community Trust, lumabas na ang perang dapat para kay Celestina ay ginamit sa renovation ng private rest house ni Donato at sa ilang personal na bayarin. Nang dumating ang araw ng desisyon, puno muli ang courtroom. Si Donato Arvelius ay napatunayang guilty sa pandaraya, falsification of documents, at misappropriation ng pondong dapat ay para kay Celestina Vellana. Inutos ng korte na ibalik niya ang halaga ng pondo kasama ang danyos at humarap siya sa kaukulang parusa. Hindi niya na itago ang takot ng marinig ang hatol. Ang dating lalaking sanay ngumiti sa kamera habang nagpapanggap na matulungin ay hindi na makatingin sa mga taong niloko niya.
Si Doña Virelia naman ay hindi nakulong dahil sa edad, kondisyon sa puso at dahil hindi napatunayan siya ang direktang gumamit ng pera. Ngunit kinilala ng korte na may pananagutan siya sa pagtatago at pagpirma sa transfer approval na nagbukas ng daan sa pagkawala ng tulong. Inutos sa kanya na magbigay ng public apology. Isuko ang lahat ng dokumentong may kinalaman kay Celestina at makipagtulungan sa tagbabalik ng ari-ariang dapat sanang napunta sa pamilya Viana. Paglabas ng desisyon, hindi nagsaya si Amara. Hindi siya tumalon, hindi siya nagdiwang sa harap ng kamera, hindi niya sinigawan si Doña Virelia. Tahimik lang siyang umupo, hawak ang lumang bag habang umiiyak si Isabel sa tabi niya. "Panalo tayo!" bulong ni Isabel. Tumingin si Amara sa kanya. "Panalo si nanay!" Makalipas ang ilang araw, ginanap ang public apology ni Doña Virelia sa isang maliit na hall ng Laksamana Foundation. Maraming reporter ang naroon. Naroon din sina Amara, Ravien, Sabel, Mang Elpidio, Kirana, Nurse Loraida, Lola Benigna, at ilang empleyado ng Celestina Handworks. Nang tumayo si Doña Virelia sa harap, kitang-kita ang bigat sa mukha niya. Wala na ang dating taas ng noo, wala na ang mapang-insultong ngiti. Isa na lamang siyang inang hinarap ng sariling kasalanan. "Kay Amara Viana," simula niya, nanginginig ang boses, "at sa alaala ni Celestina Viana, humihingi ako ng tawad. Hindi ko binigyan ng halaga ang kabutihang ginawa niya para sa anak ko. Hinayaan kong manaig ang takot, pride at pagtingin sa estado ng buhay. At sa harap ng lahat, inaamin kong mali ako." Tahimik si Amara habang pinakikinggan iyon. May bahagi ng puso niya na matagal nang nanghihintay marinig ang mga salitang iyon. Ngunit alam din niyang walang apology ang makapagbabalik sa mga gabing nalagnat si Celestina, sa mga gamot na hindi nabili, sa mga taon ng hirap na sanay na ibsan. Matapos ang apology, lumapit si Doña Virelia kay Amara. Sa unang pagkakataon, hindi bilang reyna ng mansyon, kung hindi bilang babaeng marunong ng yumuko. "Amara," sabi niya, "alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong hindi mo ko kailangang patawarin." Tumingin si Amara sa kanya. Matagal siyang hindi sumagot. Naalala niya ang gabi ng party, ang tawanan, ang "galing ka pa ata sa kuweba." Naalala niya rin ang mukha ni Nanay Celestina, ang mga kamay nitong sugatan sa karayom, ang tinig nitong nagtuturo sa kanya na ang dignidad ay hindi nakukuha sa damit o bahay. "Hindi ko makakalimutan ang nangyari. Hindi ko rin kayang sabihin na wala ng sakit, pero ayokong dalhin ng galit hanggang buhay. Tinatanggap ko ang paghihingi ninyo ng tawad, pero sana maintindihan nyo, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin mabubura ang pananagutan." Tumango si Doña Virelia habang umiiyak. "Naiintindihan ko. Kung gusto niyong tunay na bumawi," dagdag ni Amara, "tulungan niyo akong gawing tama ang dapat sanang ginawa noon." Mula sa perang naibalik, sa danyos mula kay Donato, at sa lupang kinilala na dapat sanang napunta kay Celestina, hindi nagtayo si Amara ng malaking bahay para lamang ipakita na nakalamang na siya sa mga dating ng mata sa kanya. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan para iparada sa harap ng mga dating ng mata sa kanya. Sa halip, kasama ni Ravien, Sabel, Mang Elpidio, Kirana at Attorney Mirel, itinayo niya ang Celestina Shelter and Skills Home. Ito ay hindi lamang tirahan. Isa itong lugar para sa mga babae katulad ni Kirana noon, mga biyuda, single mother, dating kasambahay, dating waitress, mananahi, tindera, at kabataang hindi natapos ang pag-aaral. Sa umaga, tinuturuan sila ng pananahi, leatherwork, basic accounting at online selling. Sa gabi, may maliit na dormitory para sa mga walang ligtas na mauuwian.
Sa harap ng building, may nakasulat na linyang hango sa sinabi ni Celestina kay Amara noon. Hindi lahat ng luma walang halaga. Minsan, ang lumang bagay ang may pinakamaraming kwentong hindi pa nasasabi. Lumipas ang 2 taon. Hindi naging perpekto ang buhay ni Amara, ngunit naging buo ito sa paraang hindi niya inakala. Lumago ang Celestina Handworks. Mula sa maliit na pagawaan sa likod ng bahay, nagkaroon sila ng mas maayos na workshop sa tabi ng shelter. Si Isabel ang naging operations head. Mabilis pa rin magsalita at mahilig pa rin makipagtawaran sa suppliers, pero ngayon ay may sariling opisina na may nakasabit na karatulang, bawal ang tamad, pwede ang gutom, basta kakain tayo. Si Mang Elpidio naman ay naging pangunahing tagapagsanay sa leatherwork. Ang dating matandang sapaterong mag-isa sa kanto ay napapalibutan na ngayon ng mga kabataang tinuturuan niyang gumawa ng matibay na tahi. Dahan-dahan, madalas niyang samiin sa mga estudyante. Ang tahi, parang buhay. Kapal minadali mo, madaling mapunit. Si Kirana ay naging operations manager ng shelter. Ang dating waitress na natanggal dahil sa pagtatanggol sa kapwa ay siya na ngayong tumatanggap sa mga babaeng nanginginig ng takot, walang pera, at walang alam kung saan magsisimula. Lagi niyang sinasabi sa kanila, hindi ka sirang bagay. Napapagod ka lang. Dito, matututo tayong buuin ulit ang sarili. Si Ravian naman ay nagpatuloy sa sarili niyang consultancy. Marami sa kanyang proyekto ay murang pabahay at community centers. Hindi na siya bumalik bilang sunod-sunurang tagapagmana ng Laksamana Holdings. Sa paglipas ng panahon, unti-unti rin silang nagkaayos ni Doña Virelia. Ngunit may malinaw ng hangganan. Hindi na kontrolado ng ina ang desisyon niya, at natutunan ni Doña Virelia na ang pagmamahal sa anak ay hindi ibig sabihin hawakan ang leeg nito. May mga pagkakataong bumibisita si Doña Virelia sa Celestina Shelter. Tahimik na nagdadala ng donasyon, minsan ay nagtuturo ng basic etiquette at financial literacy sa mga babaeng gustong magtrabaho sa hotels. Hindi iyon sapat para burahin ang nakaraan, pero sapat para ipakitang may taong maaaring magbago kung pipiliin niyang magpakumbaba. Isang maliwanag na hapon, sa hardin sa tabi ng Celestina Shelter, ikinasal sina Amara at Ravian. Hindi ito ginanap sa mansyon, hindi rin sa marangyang hotel. Ang altar ay gawa ng kahoy na inayos ni Mang Elpidio at ng mga trainee. Ang mga bulaklak ay galing sa maliit na garden ng shelter. Ang gown ni Amara ay siya mismong ang gumawa. May burdang maliliit na dahon sa laylayan tulad ng unang damit na isinuot niya sa engagement party, ngunit ngayon ay mas magaan, mas malaya, at mas kanya. Sa gilid ng upuan, umiiyak na si Isabel kahit hindi pa nagsisimula. "Sabel," bulong ni Tessa, "hindi pa vows." "Nagpa-practice lang ako," sinhot ni Isabel. Natawa ang mga nakarinig, pati si Amara na naghahanda sa likod ng garden arch. Hawak niya ang lumang bag ni Nanay Celestina. Hindi ito itinago, hindi ito pinalitan. Bitbit niya ito sa araw ng kasal, hindi bilang pangontra sa mata ng tao, kundi bilang paalala na dumating siya sa araw na iyon, dala ang buong kwento ng kanyang pinagmulan. Lumapit si Lola Benigna at inayos ang velo niya. "Maganda ka, iha," sabi ng matanda. "Salamat po. Sigurado akong nakangiti ang nanay mo ngayon." Napuno ng luha ang mata ni Amara. "Sana nga po." Maya-baya, lumapit si Doña Virelia. Saglit silang nagtitigan. Hindi na iyon tingin ng pangmamaliit at sakit. May pag-iingat pa rin, may bakas pa rin ng nakaraan, ngunit may respeto na. "Amara," sabi ni Doña Virelia, "maaari ba kitang ihatid kahit hanggang sa simula ng aisle? Hindi kapalit ng nanay mo. Alam kong walang makakapalit sa kanya. Pero bilang paggalang sa babaeng dapat sana ay matagal ko nang pinararangalan." Tahimik ang paligid. Napagtingin si Amara sa lumang bag, pagkatapos kay Doña Virelia. Hindi madali ang desisyong iyon. Ngunit sa loob niya, naramdaman niyang hindi ito tungkol sa pagbura ng nakaraan. Tungkol ito sa pagpili na hindi hayaang manatiling bilanggo ang sugat ng kanyang puso. Tumanggi siya.
Hanggang sa simula lang po. Napaiyak si Doña Virelia. Sapat na iyon. Nang magsimula ang musika, sabay silang lumakad. Sa simula ng aisle, binitawan siya ni Doña Virelia at bahagyang yumuko. Mula roon, si Amara na ang naglakad mag-isa patungo kay Ravien, hindi bilang babaeng kailangang iligtas, kundi bilang babaeng buong tapang nadala ang sarili sa dulo ng laban. Nang makita siya ni Ravien, hindi nito napigilang umiyak. "Ang ganda mo," bulong nito nang makalapit siya. "Umiyak ka na naman," biro ni Amara. "Wala akong depensa." Sa kanilang vows, hindi nangako si Ravien ng perpektong buhay. Nangako siyang pipiliin ang katotohanan kahit mahirap. Aalalahanin si Celestina hindi bilang kwento ng nakaraan, kundi bilang gabay sa kanilang pamilya. At hindi kailanman hahayaang muling maramdaman ni Amara na kailangan niyang lumiit para lang tanggapin ng mundo. Si Amara naman ay nangakong mamahalin si Ravien hindi dahil sa apelyido nito, kundi dahil sa araw-araw nitong pagpili na tumayo sa tama. Nangako siyang hindi niya kakalimutan ang pinagdaanan, ngunit hindi rin niya hahayaan ang sakit ang maging sentro ng kanilang buhay. Pagkatapos ng kasal, habang nagsasalo-salo ang lahat sa simpleng handaan, lumayo sandali si Amara at pumunta sa ilalim ng puno ng akasya sa gilid ng shelter. Mula roon, tanaw niya ang mga babae sa pagawaan, ang mga batang tumatakbo sa garden, si Isabel na nakikipagtalo kay Keiter tungkol sa kulang na lumpia, si Mang Elpidio na tinuturoan ng isang bata kung paano itali ang sintas ng sapatos, at si Ravien na nakikipag-usap kay Dr. Isandro habang paminsan-minsang hinahanap siya ng tingin. Binuksan niya ang lumang bag at inilabas ang panyo ni Celestina. Hinawakan niya iyon sa dibdib. "Nay," mahina niyang bulong. "Hindi na nila tayo pinagtatawanan. Naririnig na nila tayo." Umihip ang hangin, banayad at malamig na para bang may yumakap sa kanya mula sa likod. Napangiti si Amara habang tumutulo ang luha niya, ngunit hindi na iyon luha ng pagkawasak. Luha iyon ng isang anak na sa wakas ay nakapag-uwi ng dangal sa pangalan ng kanyang ina. Lumapit si Ravien at tahimik na tumabi sa kanya. "Okay ka lang?" tanong nito. Tumanggo si Amara. "Oo, ngayon oo." Hinawakan ni Ravien ang kamay niya at magkasama nilang tinignan ang Celestina Shelter and Skills Home, ang lugar na isinilang mula sa isang pangmamaliit, isang lumang bag, isang liham at isang katotohanang matagal na hinintay ng panahon. Sa huli, ang lumang bag na minsang pinagtawanan ay hindi naging simbolo ng kahihiyan, naging susi ito ng hustisya. Naging tulay ito ng kapatawaran, naging simula ito ng daan para sa mga taong akala nila ay wala nang pupuntahan. At si Amara Vellana, ang babaeng minsang tinawag na hindi bagay sa mundo ng mayayaman, ay naging patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa bago na dala, mahal na damit o laki ng bahay. Nasusukat ito sa tapang na bumangon, sa pusong marunong magmahal kahit nasaktan at sa kakayahang gawing pag-asa ang dating pinagmulan ng luha.